baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:06. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, February 6, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita.
TESDA Skills Passport mobile app inulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Maynilad nakatanggap ng Gold Anvil Award para sa kanilang Oro Inodoro Sanitation Advocacy Campaign. Inflation bumilis sa 2.0% nitong buwan ng Enero. Higit 5,000 nakapasa sa bar exams, manunumpa na ngayong araw at pipirma sa Roll of Attorneys. Kaso sa mister na pulis, binawi ng pamilya ng pinaslang na lady cop sa Quezon City. At bumaril sa pulis na itinapon sa septic tank sa Bulacan, sumuko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... CS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng TESDA Skills Passport mobile application na siyang unang appearance niya o pagpapakita sa isang event sa labas ng Malacanang simula nang siya ay ma-ospital dahil sa diverticulitis. Ang mobile app ay isang bagong digital tool na naglalayong gawing mas accessible para sa mga Pinoy ang technical education, skills training, and employment opportunities. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang TESDA Skills Passport mobile app ay magsisilbing job portal na magkoconnect sa mga TESDA certified individuals sa mga employer at industry partners nationwide. Aba, ayos ito, ano, May Valentina? app na rin. So, yung mga nakapag-training na, nakakuha na ng skills sa TESDA, doon na rin at yung mga employers, yung mga ngailangan ng mga kailangang mga skilled workers, pag magtatagpo para itong dating app. Ay, ganon. Oo, makikita rin yata dyan yung mga study o tech books na pwedeng i-avail ng ating mga kababayan. Oo, yun na nga. Pati yung mga naghahanap ng kung ano yung gusto nilang pag-aralan. Oo. Ayan. Oo. So parang ang dating app ito. Oo. Magtatagpo ang mga dapat na magtagpo. Ayan. Yeah. Ayon sa Pangulo, ito'y magsisilbing mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na patibayin ang ugnayan ng edukasyon at hanapbuhay sa pamamagitan ng digitalization at matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mahihiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Halos lahat konektado sa internet. Halos lahat may access at gamit ang cellphone. Pag-aaral, pakikipag-usap, pati trabaho, digital na rin. Kaya gagamitin natin ang teknolohiya at ang pagkakataong ito upang makasabay sa takbo ng panahon at mapalawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pinarangalan ng Gold Anvil Award ang Maynila para sa Oro Inodoro Sanitation Advocacy Campaign ito sa 2025 Anvil Awards. Ang nasabing kampanya ay nagsusulong ng sanitation excellence sa buong bansa na layuning magsilbing benchmark sa mataas na pamantayan ng wastewater management practices, lalo na sa mga pampublikong palikuran. Ayun. Ito ay habang pinatitibay ang mahalagang public health standards at nag-aambag sa mga global development goals sa water at sanitation. Ang Anvil Awards ay tinuturing na Oscars ng larangan ng public relations o PR ganun sa ba? Pilipinas. Ito ang pinakamataas na parangal na ibinibigay para sa mga may pinakamahuhusay na PR programs, tools at campaigns sa bansa. Ayun. So ano yung binigyan ng award? Ang Maynilad. Maynilad. Yung kampanya Maynilad nila. Water Services. Ayun. Ay, tsaka ang pangalan ng programa nila ay Oro Oro Inidoro. Wala bang kinalaman si David Oro dyan? Nako, Oro Inidoro. Yun ba yung nagpapasipsik ng septic tank?
Ila, malamang. Hindi, iba yun. Paring Ray, yung kilala mong ganun, iba yun. May sarili namang ang Maynilad. May Yung sarili na. nililinis yung mga ano ko yan, no? Puso Tama. Negro. At ang bilis, ang galing. Nag-avail ako nitong nakaraan. At ito nga, para sa hindi pa nakakaalam, libre ho yun. Oo. Yung sip-sip Pasip-sip. ng inyong septic tank ay libre. Iko-coordinate nyo lang sa Maynilad. Ayan. Ako, minsan, nito ko lang Na-avail mo na yan. umabot ako sa edad na ito, Aling Tina, na 35. Ngayon pa lang ako nakapagpagawa ng ganyan. Yung ngayon mo lang pagpapa- na-avail yung Ngayon lang ako libreng nakapag-avail ng na hindi ko alam na Na libre. At yan pala dapat ay maximum of 5 years. Okay. Dapat 5 years napapasipsip mo yung septic tank mo. O kaya depende rin kung masyado naman kayong, halimbawa isang barangay kayong syempre, kailangan gumagamit dun mas sa regular. sa toilet ninyo, dapat mas madalas sa 5 years. So libre ho 'yun, no? Makipag-ugnayan lang kayo sa Maynilad para maayos ang inyong mga septic tank. Ayan. 6:13, alas 6:13 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, matarwa mo diha. Gising na ba kayo? Pinangunahan, hindi, nabasa ko na rin. Bumilis sa 2% ang inflation sa Pilipinas nitong Enero, kumpara sa 1.8% noong buwan ng Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito rin ang pinakamabilis na pagtaas ng bilihin simula ng huling maitala ang 2.1% noong February ng 2025. Ngayon man, mas mabagal ito kumpara sa 2.9% na naitala sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pangunahing nagtulak sa 2% inflation ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang petrolyo na umakyat sa 3.3% rate. Gayon din ang restaurant and accommodation services na pumalo sa 4%. Aabot sa 5,600 na 2025 bar exam passers ang nakatakdang manumpa bilang maganap ng abogado ngayong araw yan na February 6. Ayon sa Supreme Court Office of the Spokesperson, gaganapin ang seremonya mamayang alas 10 ng umaga sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Kasabay rin ito ang paglagda ng mga bar passers sa Roll of Attorneys na huling hakbang para sila'y kilalaning full-pledged lawyers. Ang oath-taking ay isasagawa kasabay ng special full court session ng Korte Suprema. Matatanda ang nanguna sa 2025 online bar exam ang University of the Philippines Diliman graduate na si Jen Roniel Ray Timola Sanchez matapos makakuha ng rating na 92.70%. ACS Balita. Alas 6:15 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuhan, mata na kamo, gising na! Binawi na ng pamilya ng pinaslang na Lady Cop na si Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido ang kasong robbery with homicide and theft laban sa mister nitong si Police Staff Senior Master Sergeant John Molinido. Ayon kay Quezon City Police District Director Colonel Randy Glenn Silvio, personal na nagtungo sa QC Prosecutor's Office ang kapatid ng biktima para magsumite ng motion to withdraw. Git ni Silvio, bagaman pinakawalan na ng pulisya si John Molinido, ay isa sa ilalim pa rin sa cyber warrant ang kanyang cellphone para masuri ang mga nilalaman nitong messages. Magpapatuloy rin anyang investigasyon at case build-up dahil may mga gusto pang malaman at kailangang gawing hakbang ang pulisya. Ang napagdudahan kasi rito, Aling Tine, yung yung parang walang sign of remorse, yung parang hindi man lang nalungkot o Neutral. Hindi man lang umiyak. Kung mapatay ang misis mo o lalo na yung anak, yung bata. Tayo nga, 'di ba? Tayo nga naapektuhan medyo na dahil pati yung bata lalo na yung paraan ng pagpatay. Malaman mo kung paano pinatay. Yun, kakaiba yung reaction eh. Tsaka yun nga daw, sabi ni Secretary John Vic Remulla, yung kaagad na pinakremate. Tapos kung ano pa yung naman talaga. Kung ano pa yung suot nung mangyari yung krimen. Kapag pulis ka, alam mong ano yun eh.
isinasa ilalim sa forensic yun eh. Yung mga kung ano man yung sa katawan niya at ano man yung mga Para nasa katawan niya. masuri. Yun. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang gunman ng pulis na ang bangkay ay inilagay sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Naaresto ang suspect na si Julian Salamat alias Mon sa isinagawang follow-up operation sa Davao del Norte, habang 2 iba pa ang sumuko naman sa pulisya. Si Salamat ang itinuturong bumaril sa biktimang si Police Staff Sergeant Renato Kasaway o Kasway Jr., miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group. Narecover ang bangkay sa septic tank sa isang bakanteng lote sa Felicissima Village sa Malolos City. Samantala, ang 2 pang suspect na sumuko sa Bulacan Provincial Intelligence Unit ay sina alias Egoy at isang alias Marvin. Susunod! Tito Boy! Term sharing sa Senado. Totoo ba? At Senator Bong Revilla, maililipat ba? Maibabalik ba sa custodial center ng Campo Crame? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:18. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumpatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent.
May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Uy, ang dami nga palang nung mga nakapanood kahapon doon sa public service natin, Aling Tina. Ang daming natuwa, ang daming na-inspire. Ang daming naiyak, ang daming naluha. Dahil kay Sherwin. Kay Sherwin sila naluha. Biruin mong maging kamo si Sherwin. Tumapak sa akala niya kaya siya nung mga palutang doon. Yung bahay yung nakatagilid sa tubig. Mamaya may follow-up po tayo dyan. Alamin natin kung nakalipat na. Doon sa, kino-ordinate po yan ng 2x2 sa iba't ibang government agencies. Yung si Aling Daisy Artista. Ang ganda ng... Ang ganda, artistahin. Pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Yung Daisy, di ba? May artistang Daisy, di ba? 7. Mother, sino ang may artistang ilan na yata yung artistang Daisy ang pangalan eh. Sino? Tignan mo na si parang si Daisy Reyes daw. Sino pa? Mother, meron ka bang i-contribute? Daisy. Yung guardian natin dito, Daisy. Ang alam ni Alentina, Daisy 7. Yun. Tapos artista ang apelyido, di ba? At ang pinakamatindi nga doon, ang nakatawag sa atin ng yung pagsisikap niyang mabuhay. Talagang hindi sumusuko. Ay, may sinabi, Daisy Romualdez. Daisy Romualdez. Ayan, tas, hindi sumusuko at kahit na, ngayon na nga nangyari sa pamilya niya, asawa niya na stroke. So siya na lang ang naghahanap buhay, may mga anak na pinag-aaral. Yung bahay pa nila ay nakabuwal sa tubig, sa creek. Grabe yun. Nang kung ilang taon na. Ay, grabe. Pero talagang nung ang dami sa ating mga kababayan nagbigay ng tulong, nagpadala sa GCash, at meron pang mga nagpadala pa na wheelchair eh. Uy! Kaya nga sabi ko, hindi yung tatay lang naman ang ayun nga, ayun din ang reaction ko eh. Hindi naman kailangan ng wheelchair ng buong pamilya. Pag magkakare-karera pa sila ng wheelchair. Hindi, yun parang tulong nila para sa mga susunod na mga ngailangan. Ibig sabihin, ready na tayo para sakali man merong mga ilangan. Ayan. At mamaya may update ho dyan, may follow po dyan si Sherwin Alfaro. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:24 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na mailipat siya ng kulungan sa PNP Custodial Center mula sa Quezon City Jail. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, ibinasura rin ang motion ni Revilla na i-quash ang impormasyon at ibalik ang kaso sa Office of the Ombudsman. Dahil dito mananatiling nakakulong si Senator Bong Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory, kung saan nakakulong din ang kanyang mga kapwa-akusado. Paliwanag ng korte na bigo ang dating senador ang magpakita ng sapat na dahilan para ilipat siya ng kustodiya, partikular ang kanyang maligasyon na nalalagay sa panganib ang kanyang buhay sa kulungan. Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na nananatiling matatag ang liderato ni House Speaker Faustino D. III sa kabila ng mga umunoy ugong na pagpapalit ng liderato. Meron din sa Kamara? Oo nga, parehas pala ang Kongreso. Ayon kay Kong Sandro, mas prioridad ng Kamara ang pagpapatupad ng mga reforma at pagsusulong ng mga pangunahing panukala kaysa makisangkot sa mga isyong may kinalaman sa pagbabago ng pamumuno. Git ni Kong Sandro, nakatutulong ang tahimik na pamumuno ni Speaker Dia para panatilihing nakatutok ang Kamara sa trabaho at hindi ma-distract sa ingay ng politika. At any point in time. As far as I'm concerned, everyone is confident and happy with the leadership of Speaker Boji. He has been steering the House through his own quiet
brand of leadership, which is what I think the House needs now, and instituting the reforms that the House requires to show the Filipino people. And nakikiisa din siya sa final ko na no work, no pay. Para sa ating Ayun. Si Congressman Sandro Marcos. Pinabulaanan din ba ni Congressman Sandro na siya ang umaaktong speaker? At dami lang o tau-tauhan lang si Boji D? May ganon? Dininay ba? Dininay? Walang sinabi. Wala palang sinabi. Meron kasing ganung mga aligasyon. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Wala umanong alam si Senator Loren Legarda sa kasunduan naman ng majority block sa Senado hinggil sa term sharing nila ni Senate President Tito Soto. Ayon kay Legarda, personal niyang kakausapin si Soto para tanungin tungkol sa nasabing kasunduan. Git ni Legarda, tinalakay lamang nila sa Senate Lounge noong Miyerkules ang patungkol sa report ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi ang usapin ng Senate Presidency. SP before your term ends. Your question was the statement of the Senate President, Tito Soto. I have no idea. I have to ask him what he meant. Yun naman muna siguro. Sige. Yes. So yung kahapon walang ganun na pag-usapan sa lounge, ma'am, sa inyo ng majority block. Wala pong ganun. Yung kahapon sa lounge? Hindi. It was a meeting, I think, about the Blue Ribbon Report. Okay. Yeah. Una rito'y sinabi ni Soto na plano nilang paupuin si Senator Loren Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress sa 2028. Samantala, aalisin na ng Department of Education ang mga pulisiya ng kagawaran na nagresulta sa tila mass promotion sa mga estudyante. Ayon kay Dapat Secretary Sani Angara, tatanggalin na nila ang transmutation policy na bahagi ng grading rules sa K-12 curriculum. Ito'y dahil hindi anya angkop ang transmutation sa pangkahalatan na sistema lalo na sa international assessment. Bukod dito ay pagbabawalan na rin ang mga guro na mag-tutor sa mga hawak nilang estudyante. Secretary. Yung tinatawag na transmutation, ano pong ibig sabihin itong transmutation? Kahit mga nasa 60 po yung grado, gagawing 75 po yung grado ng bata. So para umabot na natin sunod na baydak. Pero yun ay dahan-dahan na ititigilin na ho namin yun. Bakit? Dahil bagamat maganda naman yung maawain yung teacher, pero parang yung problema pinopostpone lang ho natin dahil kapag sinasabi natin matututo rin yan balang araw, hindi ho nangyayari. Si Secretary Sani Angara. Kinokonsidera naman ng Department of Transportation ang panukalang gawing mandatory ang pagkakabit ng RFID sticker sa lahat ng mga bagong sasakyang ibebenta. Layunin na mungkahin na mapadali ang karanasan ng mga motorista sa mga tollways sa pamamagitan ng direktang paglalagay ng RFID stickers oras pa lamang na mabili ang sasakyan. Sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na makikipag-ugnayan sila sa Metro Pacific Tollways at sa San Miguel Corporation kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng nasabing sistema. Hindi na ikinabigla ng bagong alyansang makabayan ang pagbasura sa inihain nilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman iginiit ng kanilang presidente na si Renato Reyes Jr. na hindi katanggap-tanggap ang naging resulta nito. Ayon kay Reyes, posibleng ito ang game plan ng mga mambabatas mula pa noong umpisa upang hindi na harapin pa ni PBBM ang naging batayan ng mga inihaing impeachment complaint. Maaaring ibinasura rin anya ang kaso para umepekto na ang one-year bar rule at maging immune sa impeachment ang Pangulo. Ang problema po nakikita namin dyan, ayaw nilang umabot kami sa susunod na yugto. Kasi sa susunod na yugto, kailangan humarap na ang presidente. Kailangan magpaliwanag na ang presidente. At yun ang iniiwasan nila na harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Sumagot doon sa reklamong inihapag namin laban sa kanya. So, yung ending, clearly, ayaw na nilang umabot tayo sa yugto na maghapag ng mga ebidensya, pinatay na nila doon pa lang sa sufficiency in substance.
si Alyansang Makabayan President Renato Reyes. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Pulang Lupa, Las Piñas. Nako, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gamit ninyo sa pakikinig at panonood ng DZRH. Bakit, Aling Tina? Bakit? Dahil mamimigay ng papremyo dyan si Arch 6 Sherwin Alfaro. Ayan, nako, baka kayo ang swertihin sa araw nito. Friday, Friday. Di ba, pag sinabi nating Friday, may sipa yan. Iba talaga. Exciting. Masigla tayong lahat. At para madagdagan pa ang inyong panalo sa araw na ito, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay term sharing. Ayan, term sharing. Ano daw ba yung term sharing? Sabi sa Tagalog, ito ay paghahati ng termino. Ayan, tulad nung nababalita sa Senado na magta-term sharing daw si Tito Sen at si Senator Loren. Ayan. Ikaw ba, ano bang probinsya mo, Aling Tina? Bulacan. Bulacan. So walang yun na nga yun, paghahati ng termino. Ayan. Okay. Thank you. Oras po natin 6:33 a.m. Kala ko may Chinese. Kala ko laktiam. Alas 6:33. Balitang makatotohanan. Balita.